Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1206, Desolated Shana. Pinaikit ni Yang Zilan ang kanyang mga mata at pinandilatan si Lin Fang. Gayunpaman, ayaw niyang labanan si Lin Fang. Nakalusot na si Lin Fang hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi, kahit na hindi ito para sa ibang tao, napagtanto na ni Yang Zilan na hindi siya sapat na malakas. Mukhang duwag lahat ang mga miyembro ng Yang Clan. Sa hinahong sabi ni Lin Fang. Lahat ng miyembro ng Yang Clan ay biglang nagalit. Ang araw na ito ay isang malaking araw para sa Qiu Clan, kaya ikaw maliit na bata, itikom mo ang iyong bibig. Malamig na sabi ni Yang Lin. Ilang araw ang nakalipas, iniwan ni Yang Zan ang Tiantai, dahil ba sa gusto niyang ipagkanulo si Tiantai at sumali sa Tianlong Divine Castle. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Muling hinayla si Yang Lin ay mukhang nabalisa sa komantong ito. Tingnan mo ang iyong mga salita. Ang ilang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay lihim na nakapunta sa Zuan Yuan Clan at Yang Clan, ngayon ay pumunta na sila rito. Mukhang malapit na nilang susubukan na sakupin din ang hilagang bahagi ng bahwang. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Tumingin siya kay Yang Zilan at sinabing, maraming beses mo na akong sinubukang patayin. Ngayon, dapat naming ayusin ang mga account. Kung lalaki ka, lumabas ka at huwag mo muna akong atakihin. Ikaw. Si Yang Zilan ay natakot. Si Lin Fang ay naging mas mayabang at agresibo kaysa dati. Kung hindi tayo mag-areglo ng mga account ngayon, pupunta ako sa Yang Clan sa ibang araw, ngunit magdadala ako ng mga tao at hindi ito magiging madali upang malutas ang mga isyong iyon. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Ang malalakas na cultivator ni Tiantai mula sa Tiantai ay hindi sasali sa mga gawain ng mga kabataan, tama ba? Sabi ni Yang Lin na nakatingin kay Sado. Hindi gagawin ni Tiantai. Gayunpaman, nakita o narinig mo na ba ang tungkol sa nangyari sa Sword City? Kailangan ko lang tawagan si Janj at darating sila, madaling sirain ni Janj ang Yang Clan. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Tumingin si Yang Lin kay Lin Fang at kumunat ang noo. Narinig niya ang nangyari sa Fortune City, halimbawa na si Lin Fang ay naging Yang Master ng Janj. Tinatakot mo ba kami? Hindi ko alam kung matatawag ba natin ito, gayunpaman, ang alam ko lang ay nailigtas ko si Yang Ziye noon at sinusubukan mo akong patayin noon paman. Sa bawat pagkakataon, nagbibigay ka ng mga paylay na dahilan. Binibigyan kita ng 10 segundo, kung hindi siya lalabas, aatake muna ako at sa ibang araw, pupunta ako sa Yang Clan kasama ang aking mga tao. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nagsimulang tumibok ang puso ni Yang Lin. Sinusubukan niyang magmukhang kalmado at mapagmataas sa harap ng karamihan. Tumingin si Yang Lin kay Zuan Yuan na tila nagmamakaawa. Sumulyap si Zuan Yuan kay Lin Fang, ngunit naunang nagsalita si Lin Fang. Nananatili kang nakatayo doon. Kapag tapos na ako kay Yang Zilan, ikaw na. Kung makikisali ka ngayon, hindi kita lalabanan ni Yang Zilan ng mag-isa. Gaya ng inaasahan, ang mga salita ni Lin Fang ay nagpatigil kay Zuan Yuan. Kung nakahingi ng tulong si Lin Fang mula kay Tiantai, maaaring madaig nila siya. 7 segundo. Sabi ni Lin Fang na nakatingin ulit kay Yang Zilan. Namutla ang mukha ni Yang Zilan. Kinakabahan niyang hinawakan ang gilid ng damit niya at ikinuyom ang mga kamao. Galit na galit siya pero ayaw niyang lumaban. 5 segundo. Sabi ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, naging kalmado ang kapaligiran. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Mamamatay ka ngayon, 3 segundo pa. Sabi ni Lin Fang. Ang kanyang boses ay tumagos sa eardrums ni Yang Zilan na parang mga talem. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Lin Fang, hanggang sa pagbabantaan niya ang kanyang angkan. 1 segundo. Hindi na nakatiis si Yang Zilan. Agad niyang itinapon ang sarili kay Lin Fang na nakataas ang kamao. Boom boom. Bumagsak ang kamao ni Yang Zilan sa katawan ni Lin Fang. Napabuntong hininga ang karamihan, hindi na protektahan ni Lin Fang ang kanyang sarili. Nagulat din si Yang Zilan. Ang kanyang kamao ay puno ng mapanirang enerhiya. Gayunpaman, biglang namutla ang kanyang mukha. Para siyang nataman ng bundok na bakal. Si Lin Fang ay hindi pa naapektuhan ng kanyang suntok. Hindi pa siya gumagalaw kahit 1 pulgada. Napakahina mo, sabi ni Lin Fang na ibinaba ang kanyang ulo at mahinahong nakatingin sa kamao ni Yang Zilan. Malumanay pa ang boses niya na para bang may kausap na bata. Anong kahihiyan para kay Yang Zilan? Brother, sigaw ni Yang Ziye. Lahat ng miyembro ng Yang Clan ay tumayo, paano naging posible iyon? Kahit na hindi sapat ang lakas ni Yang Zilan, bakit hindi pa rin gumagalaw si Lin Fang? Nakakatakot. Iyon ay si Lin Fang, ang unang Tian level na disipulo ng Tiantai. Iniisip ko kung ano ang magiging laban niya kay Zuan Yuan. Akala ng karamihan ay nanginginig. Si Lin Fang ay mukhang walang malasakit, ngunit ang kanyang kawalang interes ay nagbigay sa mga tao ng impresyon na sila ay tumitingin sa isang hindi kapani-paniwalang dragon. Ang unang lugar na pinuntahan ko sa bahwang ay ang teritoryo ng Yang Clan, maaari sana tayong maging magkaibigan. Sabi ni Lin Fang na nakatingin kay Yang Ziye. Ang mga miyembro ng Yang Clan ay may magkahalong damdamin, galit at pagsisisi, lalo na sina Yang Ziye at Yang Lin. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang lumabas mula sa katawan ni Lin Fang at ang mga tao ay nanood habang ang katawan ni Yang Zilan ay lumipad na parang isang paper bag.
Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay hindi pa man lang kumikibo si Linfang. Nang tuluyang bumagsak si Yang Zilan sa lupa, tila siya ay patay na. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Zuan Yuan. Ang mga mata ni Zuan Yuan ay napuno ng matatalim na ilaw. Agresibo niyang pinakawalan si Chi, hindi na niya kinaya. Kalahating taon, sa wakas, dumating ka para ipaglaban ako. Sabi ni Zuan Yuan. Kahit na pinrotektahan ni Jan si Linfang, kailangan siyang patayin ni Zuan Yuan. Napakabilis, magiging miyembro siya ng Tianlong Divine Castle. Ang tanging inaalala niya ay, bibigyan ba siya ni Linfang ng pagkakataon na patayin siya? Napakalakas ni Linfang, ano? Si Zuan Yuan ay nakalusot na sa ikasyam na layer ng Tianqi, at naiintindihan niya ang mga abstruse na enerhiya. Hindi niya maaaring hayaang lumakas si Linfang, kung hindi, malalampasan niya talaga siya. Sa tingin mo ba buong oras akong nagtatago sa iyo dahil natatakot akong lumaban? Naniniwala pa rin ako. Sabi ni Zuan Yuan na naglakad pasulong at pinakawalan pa si Chi. Nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Papatayin kita at mauunawaan ng lahat na si Tiantai ay tae. Kung papatayin kita, ang unang disipulo ng Tiantai, wala nang dahilan si Tiantai para umiral pa. Nagpatuloy si Zuan Yuan sa paglalakad patungo kay Linfang. Si Linfang ang unang disipulo ng Tiantai, kaya kung papatayin niya si Linfang, mawawalan ng mukha si Tiantai. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pinayagang lumabas ni Tiantai si Linfang mismo ay hindi gustong ipahiya si Tiantai. Puputulan ko muna ang kanang braso mo, sabi ni Linfang. Lahat ay namangha. Bakit ang kalmadong boses ni Linfang ay nagbigay sa kanila ng impresyon na ang mga bagay ay mukhang masama para kay Zuan Yuan? Nakakatawa. Boom boom. Tumalon si Zuan Yuan at sumabog ang lupa sa ilalim niya. Naglabas siya ng mga enerhiya na naging dahilan para masuffocate ang buong karamihan. Naglabas si Zuan Yuan ng dalawang salita, Xuan Yuan na naging isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na battle axe. Nag-strike ito sa kalangitan, na tumawid sa kalawakan. Naiintindihan niya ang aggressive abstruse energy kaya mas explosive pa ang atake niya kaysa sa huli naming pagkikita. Malamang nahiwain nito ang katawan ni Linfang sa dalawa. Sa wakas ay umatake si Linfang, ito ang kanyang unang tunay na pag-atake sa araw na iyon. Nagsagawa siya ng kutsilyo kamay na hampas, ngunit sa isang daliri lamang. Tumagos ito sa mga agresibong enerhiya ni Zuan Yuan at damapo sa kanang braso ni Zuan Yuan. Desolated Shana, iyon ang pangalan na pinili ni Linfang para sa pag-atake ng espada na iyon. Shana, dahil sa walang laman na espasyo na abstruse energies. Desolated dahil sa mga desolated abstruse energies. Naghalo din siya ng ilang wind abstruse energies sa pag-ataking iyon. Sa paglapag ni Zuan Yuan, napansin ng karamihan ang kanyang braso na nasa harapan niya. Puputulan ko muna ang kanang braso mo, iyon ang sinabi ni Linfang. Binalaan niya ito. Si Linfang ang unang disipulo ng Tiantai, ngunit si Zuan Yuan ay nakalusot sa ikasyam na layer ng Tianqi. Isang espada, Desolated Shana. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1207, sumisipsip ng mga espiritu, Zuan Yuan. Sa hilagang bahagi ng Bahwang, narinig ng lahat na ang Tianlong Divine Castle ay bibisita sa Qiu Clan. Lahat sila ay nagtanong sa kanilang sarili kung paano kung dumating ang mga tao ni Tiantai, at lalo na kung dumating si Linfang. Siya ay nasa isang relasyon kay Qiu Yuzin at siya ang taong pinakagustong patayin ni Zuan Yuan. Zuan Yuan ay may imperial na background, ang kanyang dugo ay malakas at ang kanyang chi ay pambihira. Maari pang ang patayin ni Zuan Yuan ang mahihinang cultivator ng Zun nang walang anumang problema. Gayunpaman, si Linfang, nang hindi naglabas ng espada, ay nagsagawa ng atake ng espada gamit ang kanyang daliri. Dahil doon lang, pinutol niya ang braso ni Zuan Yuan. Ngayon ay may dumudugong tuod sa halip. Mukha siyang desperado. Hindi niya akalain na matatalo siya ng ganoon kabilis. Nagtago ba si Linfang sa kanya? Nang maisip niya kung paano niya nasabi iyon, ngayon niya lang napagtanto kung gaano siya katawa. Ikasyam na layer ng Tianqi, agresibong abstruse energies, naisip niya na bukod sa 10 pinakamalakas na cultivator ng Bahwang, wala nang makakatalo sa kanya. Anong pagkakamali iyon? Ang mga miyembro ng Yang Clan ay nakatayo sa tabi ng katawan ni Yang Zilan nang makita nilang naputol ang braso ni Zuan Yuan. Ano kaya ang nangyari kung hinayaan nilang maging magkaibigan sina Linfang at Yang Ziye? Nagtataka rin si Yang Ziye. Wala na kung ngayon pa. Tiningnan ng Qiu Clan sina Linfang at Zuan Yuan. Ang puso ni Qiu Hao ay kumikibot. Kailan naging napakalakas ni Linfang? Ang iba pang mga miyembro ng Qiu Clan ay nagkaroon din ng halo-halong damdamin. Narinig na nila ang tungkol kay Linfang at kung paano siya nagustuhan ni Qiu Yuzin. Zuan Yuan. Sigaw ng mga miyembro ng Zuan Yuan Clan na tumatakbo palapit sa kanya. Mukha silang desperado, nawalan ng braso ang kanilang hindi kapani-paniwalang alagad. Tiningnan nila si Linfang sa malamig na paraan. Tanging ang mga miyembro ng Tianlong Divine Castle ang nanatiling kalmado, ngunit ang kanilang mga puso ay tumatakbo. Hindi kapani-paniwala ang paraan ng pakikipaglaban ni Linfang. At, nakalusot lang siya hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi. Ilipat. Sabi ni Linfang sa mga taong iyon mula sa Zuan Yuan Clan. Ano ang gusto mong gawin? Sabi ni Zuan Yuan Wei na galit na nakatingin kay Linfang.
Bulag ka ba? Hindi mo ba alam na siya ang gustong pumatay sa akin? Sabi ni Linfang habang nakasimangot. Natalo na siya ngayon, kaya tumigil na tayo dito. Sabi ni Zuan Yuanwei na nakaawang ang bibig. Paano niya hahayaan siyang patayin si Zuan Yuan? Hindi niya akalain na magiging ganito kalunos ang kahihinatnan. Pinahiya ni Zuan Yuan ang Tiantay level cultivator ng Tiantay. Ang mga Zun cultivator mula sa Tiantay ay hindi lumabas noon dahil hindi nila sinasali ang kanilang mga sarili sa mga gawain ng mga cultivator sa antas ng Tian. Ngayon, gusto niya akong patayin, ngunit nagsisimula siyang matalo kaya lumabas ka para protektahan siya. Sinusubukan mo bang ipahiya si Tiantay at ipahiwatig na ang mga cultivator ng Tiantay ay hindi kasing lakas ng mga cultivator mula sa Zuan Yuan clan? Sinabi ni Linfang ang lahat ng ito ng mahinahon. Ang paliwanag ni Linfang ay lohikal at simple. Kung hindi pa lumabas ang mga Zun cultivator ng Tiantay noong sinasalakay ni Zuan Yuan ang mga Tian level cultivator ng Tiantay, hindi ito dahil hindi sila mapakali, ito ay dahil gusto nilang iwasan ang pagtaas ng mga pusta. Ngayon, nakikipaglaban si Linfang kay Zuan Yuan at lumabas ang malalakas na cultivator ng Zuan Yuan clan, ano ang ibig sabihin noon? Naisip ba nila na walang malalakas na cultivator sa Tiantay? Sa sandaling iyon, lumabas si Roexi, ang unang Zun level na disipulo ng Tiantay. Mukha siyang walang ekspresyon at walang emosyon habang walang malasakit na sinabi. Umalis kayo, kung hindi, papatayin namin ang lahat ng miyembro ng Zuan Yuan clan ngayon. Ang mga tao ay namangha. Sa wakas, lalabas na ang malalakas na cultivator mula sa Tiantay at sila ay makapangyarihan, agresibo, sisirain pa nila ang Zuan Yuan clan kung kinakailangan. Matagal nang nagtitiis si Tiantay. Hindi ba't si Zuan Yuan ay parehong mayabang at mayabang? Hindi ba niya gustong patayin si Linfang? Ang mga miyembro ng Zuan Yuan clan ay tumingin sa isa't isa nang walang magawa. Sinaktan ni Zuan Yuan si Tiantay. Alam nila iyon, ngunit hindi rin nila siya pinigilan na gawin iyon. Iyon ay halos isang kinakailangan para makasali sa Tianlong Divine Castle, ngunit ngayon, nagpapahayag din si Tiantay ng kanilang sarili. Kung hindi sila kumilos, mamamatay silang lahat. May 3 segundo ka, sabi ni Roexi. Ginagawa niya ang katulad ng ginawa ni Linfang sa Yang clan. Binigyan sila ni Linfang ng 10 segundo, 3 segundo lang ang ibinigay ni Roexi sa Zuan Yuan clan. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Tumayo kayong lahat. Zuan Yuan. Si Zuan Yuanwei at ang iba ay mukhang nag-aalala. Bumalik. Duguan ang mga mata ni Zuan Yuan. Alam niyang kung hindi kikilos ang kanyang tiyuhin at ang iba pa, mamamatay silang lahat. Hindi na napigilan ni Tiantay ang sarili pagkatapos noon. Lahat. Sigaw ni Zuan Yuanwei na tinitingnan ang mga miyembro mula sa Tianlong Divine Castle, ngayon lang siya makakaawa sa kanila. Ang labanang iyon ay sa pagitan ni Zuan Yuan at ng aking kapwa-disipulo, kung sino man ang masangkot, aatake tayo. Sabi ni Roexi na naglabas ng nakakatakot na nabubulok na enerhiya, na naging sanhi ng panginginig ng mga kaluluwa ng mga tao. Sila ay nasa hilagang bahagi ng bahwang, hindi sa kanlurang bahagi ng bahwang. Kung nais ni Tiantay na pumatay ng mga tao, hindi sila makakatakas ng ganoon kadali. Mapatla ang mukha ni Zuan Yuan. Tumakbo siya ng dahan-dahan habang nag-condensate ng energies. Sa likuran niya ay lumitaw ang palakol na iyon na naglalaman ng nakakatakot na agresibong chi. Iyon ang kanyang espiritu, isang agresibong palakol. Naiintindihan niya ang mga agresibong abstruse energies salamat sa kanyang espiritu. Kung alam niya na napakalakas ni Linfang, kanina pa niya pinakawalan ang kanyang espiritu. Dahan-dahang bumangon si Zuan Yuan sa hangin gamit ang kanyang agresibong palakol. Bumuntong hininga ang karamihan, mayabang siya pero understandable naman. Sa kasamaang palad, hindi pa rin siya makakalaban ni Linfang. Tahimik na tumingin si Linfang kay Zuan Yuan. Noong nakaraan, inapi siya ni Zuan Yuan, kaya hindi niya kailangan ang kanyang espiritu. Noong lumaban sila sa parehong antas, sinubukan ni Zuan Yuan na gamitin ang kanyang espiritu, ngunit pinigilan siya ni Linfang na gamitin ito. Si Zuan Yuan ay may imperial na dugo at isang malakas na pisikal na katawan. Ito na siguro ang huling laban niya, kaya gusto niyang i-deploy ang buong lakas niya. Muling nag-condense si Zuan Yuan ng mga enerhiya na naging palakol at ang kanyang espiritu ay naging isang sinag ng liwanag. Pagkatapos, ang kanyang espiritu at ang kanyang chi axe ay nagsanib at naging isang celestial axe. Nakatayo pa rin doon si Linfang, itinaas lang niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Mamatay mamatay mamatay. Galit na sigaw ni Zuan Yuan. Pinagsama niya ang kanyang celestial axe at isang trail energy ang sumunod sa kanyang likuran. Ginamit muli ni Linfang ang kanyang desolated Shana attack, sa pagkakataong ito gamit ang 2 kamay. 2 kamay na kasing talis ng mga espada ang gumapang sa kalangitan at winasak ang celestial na palakol. Gaano man kaganda ang isang pag-atake, kapag nakaharap ang isang taong mas malakas, ito ay walang silbi. Ang desolated Shana attack ni Linfang ay naglalaman ng 3 uri ng abstruse energies, kaya hindi ito dapat na ikinagulat. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Pagkatapos, pinanood ng mga tao ang pagpapakita ni Linfang sa itaas ni Zuan Yuan at binuhat siya pababa sa lupa. Roar, boom.
May mga umuungal na tunog nang ilabas ni Linfang ang kanyang nine-headed dragon spirit na maaaring lumunok sa espirito ng ibang tao. Ang mga ulo ng dragon ay gutom na gumalaw patungo sa espirito ni Zuan Yuan, ang agresibong battle axe. Matapos tumaas ang alikabok at muling makita ng mga tao ang dalawang cultivator, hindi na mukhang tao si Zuan Yuan. Siya ay may mga sugat sa lahat ng dako at mukhang putik. At ang isa sa mga ulo ng dragon ay naging isang agresibong palakol sa labanan. Maaari niyang makuha ang mga espirito at gamitin ang mga ito para sa kanyang sarili. Ang mga tao ay namangha. Nadurog ang mga miyembro ng Zuan Yuan clan. Si Roo Exi ay kalmadong nakatayo roon kaya walang makaatake. Sigurado akong mag-e-enjoy kang patayin ng sarili mong espirito. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang ulo ng dragon na naging isang palakol na panglabanan ay gumapang sa kalangitan. Hindi. Sigaw ng mga miyembro ng Zuan Yuan clan. Si Zuan Yuan ay mukhang desperado at walang pag-asa ngayon. Gaano kalungkot, paano naging napakalakas ni Linfang? Bigla niyang naalala ang eksena nang makita niya ang manghuhula na nakikipag-usap kay Linfang mula sa labas. Mukha namang nagulat ang lahat. Ano ba talaga ang sinabi ng manghuhula kay Linfang? Walang maisip. Nakakagulat, ang huling naisip ni Zuan Yuan bago mamatay ay, ano ang sinabi ng manghuhula kay Linfang? Sa kasamaang palad, walang nakakaalam, tanging ang mga henyo na nakakita sa manghuhula ang nakakaalam kung ano ang sinabi niya sa kanila. Sa pagkamatay ni Zuan Yuan, nadama ng mga tao ang habag sa kanya. Walang nag-iisip na ang isang napakahusay na binata ay mamamatay sa ganoong paraan. Ang binata sa harap nila ay ang binata na palaging sinasabi ni Zuan Yuan na tiyak na papatay siya. Nakipaglaban si Zuan Yuan kay Linfang at namatay. Kung malalaman ni Tiantay na ilang elder mula sa Zuan Yuan clan ang sumalakay kay Linfang, magpapadala si Tiantay ng hukbo para sirain ang Zuan Yuan clan. Walang pakialam na sabi ni Roo Exi, habang ang lakas ng labanan ni Linfang at Zuan Yuan ay nagkakalat pa rin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1208, Zun Cultivator, so what? Binyantaan ni Roo Exi ang Zuan Yuan clan. Kung nagpadala sila ng malalakas na cultivator para patayin si Linfang, sisirain sila ni Tiantay. Nangangahulugan din ito na ang Zuan Yuan clan ay hindi makapaghiganti. Ipinahayag niya ang mga pananaw ni Tiantay. Dumating si Zuan Yuan sa Tiantay at ngayon ay patay na siya. Duguan ang mga mata ng mga miyembro ng Zuan Yuan clan. Tumibok ang kanilang mga puso. Gusto talaga nilang umatake, pero hindi nila magawa. Kung hindi, lahat sila ay papatayin. Ang Zuan Yuan clan ay nagkaroon ng emperador sa kanilang kasaysayan at ngayon ay nagbabanta si Tiantay na buburahin sila sa mapa. Nangyari ang lahat ng ito dahil minamaliit niya si Linfang. Linfang. Malamig na tumingin ang mga tao kay Linfang, ngunit hindi sila pinansin ni Linfang. Mahinahon siyang naglakad papunta kay Zuan Yuan at kinuha ang kanyang singsing. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa mga miyembro ng Qiu clan. Nandito ba si Yuzin? Tanong ni Linfang kay Qiusong. Si Yuzin ay nagsasanay ng cultivation, malapit na siyang makapasok sa layer ng Zunchi. Sagot ni Qiusong. Hindi na siya naglakas loob na maliitin si Linfang. Hindi nagtagal, mamangha si Linfang sa buong probinsya. Narinig ni Qiusong na nakita ni Linfang ang manghuhula, ngunit ano ang sinabi sa kanya ng manghuhula? Sigurado akong hindi gustong pakasalan ni Yuzin si Longteng. Sabi ni Linfang. Tumawa si Qiusong. Siya ay lubos na naunawaan at sumagot ng walang pakialam. Ito ang mga personal na gawain ng Qiu clan. Ako ang pinuno ng Qiu clan at kaya ko itong pamamahalaan sa paraang gusto ko. Sa katunayan, ito ang iyong mga gawain, ngunit nangako ako kay Yuzin na pupunta ako sa Qiu clan at hihilingin ang kanyang kamay. Lagi kong tinutupad ang mga pangako ko, sabi ni Linfang na walang pakialam. Mukha siyang kalmado, pero sa totoo lang napakasaya niya. Ang sado ay nakatayo sa likod ni Linfang at nakangiti. Nawala si Linfang sa loob ng kalahating taon at malaki ang pinagbago niya. Nagbago ang kanyang personalidad, nagbago ang kanyang cultivation, hindi nag-aksaya ng oras si Linfang. E ano ngayon? Tanong ni Qiusong. Nangako ako kay Yuzin na hihilingin ko ang kanyang kamay, sa makatuwid, ito ay isang panloob na kapakanan ng Qiu clan, ngunit kasama rin ako. Kung pumayag si Yuzin na pakasalan si Longteng, tatanggapin ko, ngunit kung hindi siya at napipilitin, hindi ako magiging masaya. Sabi ni Linfang sa malumanay na boses. Magpatuloy. Nakangiting sabi ni Qiusong. Sa tingin mo kaya kung hayaan ang sino man na takutin ng isang babaeng mahal ko o pilitin siyang magpakasal sa iba? Sa tingin ko ay hindi mo gagawin, ngunit naisip mo na ba na ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay hindi mahina? Ang sinasabi mo ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Ang una ay mas mabuting makipagkaibigan sa Tianlong Divine Castle kaysa sa akin at ang pangalawa ay hindi gaanong mahalaga ang masaktan ako kaysa masaktan ang Tianlong Divine Castle. Nakangiting sabi ni Linfang. Hindi sumagot si Qiusong, bumilis ang tibok ng puso niya. Tama si Linfang. Ako na ang sasagot sa sarili ko, at sasagutin ko muna ang pangalawang tanong. Ang Tianlong Divine Castle ay mula sa kanlurang bahagi ng Bahwang, habang ang Tiantay ay mula sa hilagang bahagi ng Bahwang. Ang Qiu clan ay mula rin sa hilagang bahagi ng Bahwang. Sa hilagang bahagi ng Bahwang,
Kailangan ko lang tawagan ang malalakas na cultivator ni Janj at sila ay halos agad na narito, gayunpaman, ano ang magagawa ni Tianlong? Walang pakialam ang emperador sa mga makamundong gawain. Sabi ni Lin Fang. Sa kanyang pangangatwiran, ang pagkakasala sa kanya ay mas mapanganib kaysa sa pagkakasala sa Tianlong Divine Castle. Tungkol sa aking unang tanong, ito ay napakasimple. Si Yu Jin ay mula sa Tiantai at mayroon siyang magandang kinabukasan doon. Gayunpaman, kung gagawin mo siyang ipagkanulo si Tiantai at pakasalan si Long Teng, una ay magiging kaaway siya ni Tiantai at pangalawa, mabilis siyang mabiyuda dahil malapit nang mamatay si Long Teng. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Naunawaan ng karamihan na si Qiu Yuzin ay magiging kaaway ni Tiantai kung ipagkanulo niya sila, gayunpaman, hindi nila naintindihan ng ikalawang bahagi, si Long Teng ay mamamatay. Ang henyo mula sa Tianlong Divine Castle na may Celestial Dragon Body. Mas malakas siya kaysa kay Zuan Yuan, malapit na siyang makapasok sa layer ng Zunqi, ngunit mamamatay na siya. Ang mga miyembro ng Tianlong Divine Castle ay tumingin kay Lin Fang sa malamig na paraan. Bakit? Tanong ni Kyusong. Dahil papatayin ko siya. Boom. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay sumalakay sa lugar. Siyempre, pinakawalan sila ng mga miyembro ng Tianlong Divine Castle. Malamig na ngumiti ang isa sa kanila at sinabing, nakakatawa. Hindi ka masamang cultivator, ngunit nakalusot ka lamang hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi habang ang aking kapwa-disipulo ay pupunta sa Zunqi layer. Sa kanyang Celestial Dragon Body at sa kanyang espesyal na kapangyarihan, sa tingin mo ba ay makakalaban mo siya? Nagtataka ang ilang tao sa karamihan, matatalo kaya ni Lin Fang si Long Teng. Ngayon, pumunta kami para itanong kung tinanggap mo ang pagsasama ni Qiu Yuzin at Long Teng, kaya bigyan mo kami ng sagot. Tanong ng isang miyembro ng Tianlong Divine Castle. Nawalan sila ng pasensya kanina pa. Napangiti ng mapait si Kyusong. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin si Lin Fang sa kanila at dahan-daang bumangon sa hangin. Itinuro niya ang isang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, isang cultivator ng unang layer ng Zunqi. Ikaw, lumabas ka. Ang taong iyon ay tumingin kay Lin Fang sa malamig na paraan at sinabi. Ilayo mo ang iyong daliri. Hinahamon kita sa isang labanan. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Tumingin sa kanya ang taong iyon at sinabi. Okay, napakabuti. Gusto mong mamatay. Boom. Tumalon ang cultivator na iyon at naglabas ng mabangis na Dragon Chi. Anong klaseng lalaki? Naisip ng karamihang nakatingin kay Lin Fang. Napakayabang, mapaghamong isang Zun cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Kachel. Lumitaw ang kaliskis ng dragon sa braso ng cultivator. Tila may mala dragon na baluti rin ang lumilitaw sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga sungay ng dragon sa kanyang ulo. Ang mga cultivator ng Zun mula sa Tianlong Divine Castle ay maaaring maging mga dragon ng mas mabilis kaysa sa mga cultivator sa antas ng Tian. Ang kanyang dragon na si Chi ay mas nakakatakot din. Mukhang ang Zun cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay natatakot sa sword technique ni Lin Fang. Akala ng karamihan ay nanginginig. Kahit na ang malakas na cultivator ay sobrang agresibo, agad siyang naglagay ng mga pandepensang sandata. Para sa maraming tao, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang cultivator ng ikapitong Tianqi layer na hinahamon ng isang cultivator ng Zunqi layer. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa antas. Gayunpaman, walang takot na hinamon siya ni Lin Fang. Si Lin Routian at ang iba pang kasama ni Lin Fang ay namangha. Lahat sila ay nakakuyom ang kanilang mga kamao. Manalo kaya siya laban sa isang Zun cultivator. Boom boom. Tumalo ng malakas na cultivator. Maraming Tian level cultivator ang nasuffocate nang maramdaman nila ang kanyang lakas. Napakamapagmataas na bata, makikita mo, hindi mo matatalo ang isang cultivator ng Zun. Sabi ng cultivator. Si Lin Fang ay nanatiling kalmadong nakatayo doon habang nilalabas niya ang sarili niyang chi. Walang kapantay, hindi kapanipaniwala, hindi matitinag. Ang kanyang espada ay maaaring sirain ang langit, ang Buddha at mga demonyo. Nakakatakot na sword energy. Kahit ang daming tao. Nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Pinipot ni Lin Fang ang isang espada sa kanyang kamay na tila kayang sirain ang mundo. Mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator nang maramdaman niya ang lakas ni Lin Fang. Ang kanyang sigaw ay nagpayanag sa kaluluwa ng maraming tao. Para bang isang nakakatakot na dragon ang nagbubunyag ng kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko habang ibinabato ang sarili kay Lin Fang. Si Lin Fang ay mukhang maliit sa tabi ng chi na iyon. Kahit na ang kanyang chi ay makapangyarihan, ang hayop na dragon na si Chi ay ganap na pinalibutan siya. Si Lin Fang ay kalmado pa ring nakatayo sa kalangitan, na tila hindi naapektuhan ng lahat ng napakalakas na enerhiyang iyon. Ang desolated chi ay mapanira, ang mga kulog na enerhiya ay sumasabog, ang walang laman na enerhiya sa kalawakan ay maaaring masira ang kalangitan. Ang tatlong uri ng abstruse na enerhiya na iyon ay magkasama, tinawag ni Lin Fang ang sword technique na iyon. Nirvana Sanya Destruction. Boom boom. Ang mga kulog ay naglabas ng mga tunog na sumasabog. Nawala ang dragon at napagtanto ng karamihan na may butas ang dibdib ng mag-cultivator sasakal na iyon. Sobra na ang tatlong uri ng abstruse energies ni Lin Fang. Ganyan ba kalakas ang lahat ng cultivator ng Zun? Panunuya ni Lin Fang. Ang kanyang puso ay parang kalmadong tubig.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1209, bumalik ka. Si Emperor Wu Tianjian ay isang cultivator ng espada, kaya ang tanging iniisip niya ay ang kanyang espada. Kapag wala ang kanyang espada, ang kanyang puso ay kasing tahimik at parang tubig. Alam ni Lin Feng na hindi niya kayang magsagawa ng mga pag-atake na kasing lakas ni Emperor Wu Tianjian kaya hindi niya sinubukang alamin ang kanyang mga spelling. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang sariling landas at lumikha ng kanyang sariling estilo. Siya ay payapa sa kanyang sarili at ang kanyang puso ay kasing tahimik ng tubig. Ang kanyang Wind Thunder Laceration, ang kanyang Desolated Shana o ang kanyang Nirvana Sanya Destruction ay pawang mga mapanirang at paputok na pag-atake na siya mismo ang lumikha. Bukod pa rito, si Lin Feng ay mas talentado pa kaysa kay Emperor Wu Tianjian dahil kinailangan ni Emperor Wu Tianjian na gamitin ang kanyang Sword Soul para maglabas ng mga abstruse energies. Si Lin Feng, bukod sa mga abstruse energies ng kanyang sword, ay naiintindihan din niya kung paano gumamit ng abstruse energies. Ang isang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi ay nasaksak ang isang Zun cultivator, bukod pa doon, sila ay mula sa Tianlong Divine Castle, kaya hindi siya isang ordinaryong Zun cultivator. Isang bagong hayop ang lumitaw sa hilagang bahagi ng bahwang. Naisip ng karamihang nagbubuntininga. Sa gitna ng 10 pinakamalakas na cultivator ng lalawigan ng bahwang, walang tao mula sa hilagang bahagi ng bahwang. Sa hinaharap, tila magkakaroon ng bukas na lugar. Akala ng maraming tao ay may potensyal si Long Teng, ngunit tila mas malakas si Lin Feng. Tumingin si Kyusong kay Lin Feng, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napakahayop. Siya ay magiging nakakatakot sa hinaharap. Ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle ay nababaliw, ang kanilang chi ay gumugulong sa alon patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, ang Sado at Rooxi ay tumabi kay Lin Feng. Sa potensyal ni Lin Feng, kung maglakas loob silang atakihin siya, ganap silang sisirain ni Tiantai. Hinamon ni Lin Feng ang Zun Cultivator at tinanggap niya, iyon ay isang patas na laban. Ang Zun Cultivator ay namatay, na nagpapatunay na hindi siya ganoon kalakas. Mukhang hindi ganoon kalakas ang mga cultivator ng Zun mula sa Tianlong Divine Castle. Kahit isang atake ng espada ay hindi niya kinaya. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Pinahiya niya ngayon ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Hindi inisip ni Lin Feng na pukawin sila dahil kaaway na niya sila. Bumagsak si Lin Feng sa lupa at pumunta kay Kyusong na nagsasabing, "Wala akong pakialam sa kanya, kaya pinatay ko siya para ipakita sa iyo na kaya ko ring patayin ng mga cultivator ng Zun mula sa Tianlong Divine Castle. Kaya kahit na makapasok si Long Teng sa layer ng Zun Chi, mapapatay ko siya." Ang ekspresyon ng mukha ni Kyusong ay naging mas mainit at mas malumanay. Siya ay napabuntong hininga. Alam niyang hindi madali ang ginagawa ni Lin Feng, gusto niyang subukan at kumbansihin siya laban dito, ngunit ayaw niyang maging kaaway ng iba pang Qiu clan. Ipinakita niya kung gaano siya kalakas, napatay niya si Yang Zilan, si Zuan Yuan, pinagbantaan niya ang Zuan Yuan clan, at sa wakas, napatay niya ang isang Zun cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Mas marami pa siyang napatunayan na lahat ng maya alok ni Long Teng, kaya rin niya itong ayalay, at higit pa. Hindi mo magagawang patayin si Long Teng. Kapag nakapasok siya sa layer ng Zun Chi, siya mismo ang papatay sa iyo. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Kahit na nakita niya kung gaano kalakas si Lin Feng, hindi pa rin siya naniniwala na makakalaban ni Lin Feng si Long Teng at ang kanyang espesyal na Celestial Dragon Body. Pagkatapos makapasok sa layer ng Zun Chi, ang espesyal na katawan ni Long Teng ay magiging mas malakas din. Ganoon ba? Sabi ni Lin Feng na lumingon at nakatingin sa malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Kapag tapos na si Long Teng sa pagsasanay, hinahamon ko siya sa isang labanan hanggang kamatayan. Maglakas loob ka bang tanggapin sa ngalan niya? Ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay nagulat, si Lin Feng ay mukhang kalmado at may kumpiyansa, tulad ng ilang sandali. Parang kayang tumagos sa langit ang kanyang espada. Tinanggap ng Tianlong Divine Castle ang hamon sa pangalan ni Long Teng. Sabi ng isa sa kanila matapos tumahimik sandali. Kung hindi niya tatanggapin, mawawala ng mukha ang Tianlong Divine Castle at iisipin ng lahat na mas mahina sila kaysa sa Tiantai. Saan? Pumili ka, sabi ni Lin Feng. Kapag lumabas siya, magpapadala ako ng mensahe kay Tiantai at ipakalat ko ang balita para lahat ay makapunta at manood ng pagpatay sa iyo ni Long Teng. Sabi ng cultivator. Kailangan nilang patayin si Lin Feng, nagdulot siya ng malaking banta sa Tianlong Divine Castle. Ngayon na hinamon ni Lin Feng si Long Teng, iyon ay isang magandang pagkakataon. Sige. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Papatayin ko siya pagkatapos niyang makapasok sa layer ng Zun Chi. Matagal nang gustong patayin ni Long Teng si Lin Feng. Pwede ka bang umalis ngayon? Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Pagkatapos, ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay tumingin kay Kyusong. Napangiti na naman si Kyusong. Gusto ni Lin Feng na lumaban kay Long Teng at ang matatalo ay malaki ang matatalo. Sino kaya ang mananalo? Si Lin Feng ay nakalusot pa lamang sa ikapitong layer ng Tianqi, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, sino pa ang mananalo laban sa kanya? Kahit na manalo siya laban kay Long Teng, hindi na marami ang magugulat. Maaari ba akong magkaroon ng mas maraming oras para mag-isip? Tanong ni Kyusong.
Naunawaan ng lahat, gusto niyang hintayin ang laban ni Linfang at Longteng. Ngunit kung nanalo si Linfang ay mas mabuti dahil kahit nanalo si Longteng, posibleng hindi papayag si Tianlong Divine Castle na pakasalan niya si Qiu Yuzin dahil sinaktan niya lang sila sa paghingi sa kanila ng karagdagang oras. Kung tutusin, sino ba ang hindi nakakaalam na maaaring may lihim na kasunduan sa pagitan ng Qiu Clan at Tianlong Divine Castle, isang lihim na kasunduan na nilabag lang ng Qiu Clan. Napakagaling, sabi ng malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Agad silang umangat sa ere at umalis. Hindi sila mukhang masaya tulad ng pagdating nila. Sa araw na iyon, dahil sa isang binata, nawalan ng mukha ang Tianlong Divine Castle at isang Zone Cultivator ang namatay ng isang binata ng ikapitong layer ng Tianqi. Ngayon, wala silang magawa kundi hintayin si Longteng na lumabas. Nanood ang mga tao sa pag-alis ng mga tao ni Tianlong Divine Castle. Pagkatapos, tumingin sila kay Linfang. Tumiti si Linfang sa isang napakagandang paraan, gamaan ang pakiramdam niya. Tuwang-tuwa siya sa nangyari. Kung natapos ni Kyusong ang kanyang sentensya sa simula at tinanggap, magiging mas komplikado ito para kay Linfang. Master Qiu, maaari ko bang makita si Yuzin? Tanong ni Linfang. Nagpa-practice pa siya at ito ay isang mahalagang sandali para sa kanya ngayon. Sa susunod na lang, okay. Nakangiting sabi ni Kyusong. Naunawaan ni Linfang na hindi madaling makita si Yuzin bago ang kanyang laban kay Longteng. Sige, salamat sayo. Alis na ako. Mahinahong sabi ni Linfang. Lumitaw ang kanyang espada, tumalon siya dito at bumalatay sa kalangitan, na sinundan ng kanyang mga kaibigan mula sa Tiantai. Janj, Young Master. Ang karamihan ay tumingin sa espada ni Linfang at naalala na siya na ngayon ang Young Master ng Janj pati na rin ang unang Tian level na disipulo ng Tiantai. Mayroon siyang napakalakas na grupo na sumusuporta sa kanya. Ang tanging misteryo ay kung paano naging Young Master ni Janj si Linfang. Linfang, sinabi ba talaga sa iyo ng manghuhula na magiging isang dakilang emperador ka? Tanong ni Lin Ruotian. Lahat ay nakatingin kay Linfang. Siguro. Nakangiting sabi ni Linfang. Hindi ito mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay manatiling determinado at maging mas malakas. Kumalat ang balita na hinamon ni Linfang si Longteng sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Si Longteng, pagkatapos makapasok sa layer ng Zunqi, ay lalaban kay Linfang. Ang matatalo ay magiging stepping stone lamang para sa nanalo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1210, ang ikasampung palapag. Sa lalawigan ng Bahwang, ang hilagang bahagi ng Bahwang ay itinuturing na pinakamahina na rehiyon. Wala sa 10 pinakamalakas na cultivator mula sa rehiyon ang nagmula roon. Si Zuan Yuan ay dating itinuturing na isang malakas na cultivator, ngunit ngayon ay pinatay siya ni Linfang. Kaya, sina Linfang at Qiu Yuzin ay maaari na ngayong ituring bilang ang pinakamalakas na Tian-level cultivator sa rehiyon, sa kanlurang bahagi ng Bahwang, bukod kay Bai Qiu Luo mula sa Sunset Pavilion, na isa sa 10 pinakamalakas na cultivator, walang makakatalo kay Longteng. Sa makatuwid, nang kumalat ang balita na hinamon ni Linfang si Longteng sa hilagang bahagi ng Bahwang at sa kanlurang bahagi ng Bahwang, nakaakit ito ng mga tao mula sa lahat ng dako. Sa brutal na bahagi ng Bahwang, sa bundok ng mga bulaklak at prutas, si Yuan Fei ay tumingin sa malayo kasama ang kanyang kahoy na patpat sa kamay at sinabi. Brother Linfang, hindi na ako makapaghintay na makita ka sa tuktok ng lalawigan ng Bahwang. This time, crush mo na talaga si Longteng. Ang Thunderbird ay nakatingin din sa malayo habang sinasabi niya, nakatingin sa direksyon ng hilagang bahagi ng Bahwang. Linfang, kung hindi ka papatayin ni Longteng, papatayin kita. Sa celestial na bahagi ng Bahwang, isang napakalaking magandang babae na nakatingin sa malayo, ngumiti at nagsabi. Mataas ang tingin sa iyo ng manghuhula, babangon ka ba nitong mga nakaraang buwan? Sa Chifang Mountain, ang tahanan ng Celestial Land of Alchemists, dalawang magagandang babae ang nakatingin din sa malayo sa direksyon ng hilagang bahagi ng Bahwang. Kalahating taon na ang lumipas mula nang matapos ang mga kaganapan sa Fortune City. Ang mga tao ay unti-unting tumigil sa pagsasanay sa paglilinang matapos marinig ang balita. Maraming tao ang hindi makapaghintay upang makita kung ano ang mangyayari sa hinaharap, lalo na ang mga nakakita sa manghuhula. Kung wala itong kinalaman kay Linfang, kung tungkol lang ito kay Longteng nang hindi kinasasangkutan si Linfang, hindi na sana gaanong pakialam ang mga tao. Ngunit, dahil ito ang labanan ni Linfang at Longteng, maraming tao ang interesado, lalo na ang mga nakapunta na sa Fortune City at narinig ang sinabi ng manghuhula tungkol kay Linfang. Gusto ng lahat na makita kung gaano naging kalakas ang cultivator na gusto ng manghuhula bilang isang alagad. Talaga bang babangon siya sa Bahwang? Nagulat din ang mga tao mula sa Sword City, matatalo kaya ng Young Master si Longteng gamit ang kanyang Celestial Dragon Body. Talaga bang ipapakitang maluwalhati ni Linfang si Janj tulad noong nandoon pa si Emperor Wu Tianjian? Hindi inisip ni Linfang ang mga bagay na iyon. Gusto lang niyang patayin si Longteng dahil kay Yuzin at dahil nagkaroon na siya ng ilang personal na laban kay Longteng. Bumalik si Linfang sa Tiantai para magsanay ng cultivation. Nasa labas ng palasyo sina Linfang at Mengqing, nakatingala sa langit. Gamulong ang mga ulap. Tila may nangyayari, ngunit alam ni Linfang na ang lugar na iyon ay malamang na may iba pang itinatago. Ang ikasampung palapag. Gusto kong pumunta at makita.
Sabi ni Lin Fang habang nakangiti kay Meng Qing. Pumunta ka, sabi ni Meng Qing na tumatango. Bumangon si Lin Fang sa hangin at tumagos sa mga ulap. Biz. Bumangon si Lin Fang ng kasing bilis ng isang espada. Boom boom. Nang tumusok si Lin Fang sa kabilang panig ng mga ulap, ito ay nagmistulang langit, gayunpaman, ang mga enerhiya ay nakatatakot na mapang api. Slash. Itinulak ni Lin Fang ang mga lakas gamit lamang ang kanyang mga kamay. Gotcha. Sa sandaling iyon, ang lahat sa Tiantay ay nakadama ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Maraming tao ang tumakbo palabas ng kanilang mga palasyo at tumingin sa langit upang makakita ng puyo ng tubig. Si Lin Fang ay nasa vortex na iyon at mukhang napakaliit. Para siyang madudurog kahit kailan. Gayunpaman, walang makakapidyaw sa kanya ngayon. Slash. Ang mga tao ay nakakita ng nakasisilaw na sword lights habang naghihiwalay ang mga ulap. Si Lin Fang ay pinuputol ang langit. Ang karamihan ay namangha. Ang isa na humanga sa lahat sa pamamagitan ng pag-akyat sa siyam na pangkat ng mga hakbang ay muling lumitaw. Ang vortex ay nagiging mas malakas, ngunit si Lin Fang ay nakalusot pa rin dito. Sa wakas, may ilang liwanag na sumikat kay Lin Fang. Naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Nagtagumpay si Lin Fang. Tandaan, ang mga makalusot sa langit ay magiging direktang alagad ng mga emperador. Sa wakas, nawala ang katawan ni Lin Fang sa larangan ng paningin ng lahat. Lahat ay nagtataka kung nasaan siya, gusto nilang makita. Ano ang naroon? Ang tirahan ni Emperor Shi at Emperor Yu. Ang tirahan ng mga direktang alagad ng mga emperador. Isang banal na lugar ng paglilinang. Sinubukan ng lahat na hulaan. Ngunit balang araw, tulad ni Lin Fang, malalaman din nila. Masisira nila ang langit at maging isa sa mga direktang disipulo ng mga emperador. Bumangon at tumayo si Lin Fang at dumating sa ibang uri ng lugar. Mukha siyang kalmado kahit nagtataka. Walang naglalakihang palasyo, walang celestial na chi, walang umaatungal na ulap ng chi, walang laman ang laman. Asul ang langit, kalmado ang kapaligiran. Sa di kalayuan, may isang napakalaking nayon at ang mga tao sa loob ay nag-uusap at nagtatawanan. Parang napakagandang lugar. Walang labanan, walang nakakatakot na enerhiya, positibo at kaligayahan lamang. May mga maliliit na bata na mababa ang antas ng paglilinang. Ang pinakamalakas ay nakalusot sa Zuan Chi Layer. Kakaibang lugar. Ang vortex ba ay isang teleportation tunnel? Tumingin si Lin Fang sa likod niya, may 1,000 taong gulang na puno na mukhang malalim ang ugat. Hinawakan ni Lin Fang ang ball nito at ngumiti. Sa di kalayuan, sa loob ng nayon, may isang medyo may edad na mukhang masayahin. Nakaupo siya sa ilalim ng araw, nagbabalat sa araw. Siya ay mukhang kalmado at masaya, ang kanyang chi ay banayad. Hindi siya mukhang malakas. Minsan dumadaan ang mga tao sa tabi niya at nangitian lang siya, tapos ngingiti siya pabalik. Dahan-daang naglakad si Lin Fang patungo sa nayon, nang dumating siya sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, umupo si Lin Fang sa tabi niya. Na-disappoint ka ba? Tanong ng medyo may edad na lalaki na kalmadong nakatingin sa langit. Nagulat lang ako. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Mister, saan tayo? Sa tingin ko dapat mong baguhin ang iyong mga salita. Mahinahong sabi ng medyo may edad na. Tumayo si Lin Fang at yumuko. Guro, nakakagulat na ayaw mo akong tawaging master. Natatawang sabi ng medyo may edad na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay isa sa 2 emperador. Emperor Yu.